Balik tanaw tayo sa panahon na wala pang cellphone, wala pang wifi at ang pinakasolid na kalaro mo ay ang tropa sa kanto. Narito ang mga larong bumuo ng alaala, tuwa at pawis ng mga batang 90s. Tito John's TV. Isa sa pinaka-classic na larong Pinoy na walang tatalo, ang luksong baka. Isang batang nakayuko ang ginawang baka, habang yung tropa naman na naka-blue shirt lumilipad na parang gymnast sa Olympics. Todo effort para hindi sumabit. Sa gilid may mga kalaro pang nakaabang, ready sumali o ready tumawa kung may epic fail na mangyayari. Ang mechanics simple lang, lulundagin ng baka. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang level. Mula simpleng yuko hanggang halos maging human skycrapper yung taya. At dito nasusubukan ng lakas ng binti, bilis ng reflex at tapang ng tuhod. Kung hindi mo makayanan at sumabit ka, ikaw na ang bagong baka. Automatic downgrade mula bida sa ere papunta sa human obstacle. Walang gym membership, walang treadmill, pero grabe ang pawis at saya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang mga bata noon matibay ang binti at immune sa gasgas. Chinese garter. Kahit walang Chinese passport, pwede ka dito. Dalawa ang tagahawak tapos isa ang tumatalon-talon, parang audition sa Pilipinas Got Talent. Si ating naka-orange chill lang parang referee. Si girl na naka-pink todo tutok kasi baka mabagsak ang garter at magulo ang ranking system nila. Yung iba naman nakaabang parang cheerleaders. May halong excitement at judgment syempre. Hindi kailangan ng load, hindi kailangan ng signal. Kailangan lang ng garter at tibay ng tuhod. At syempre, kapag nagkamali ka, tatawanan ka agad ng buong barangay. Sunod na itumbang preso. May lata sa gitna, yung batang nakaporma, parang professional pitcher sa Major League Baseball. Handang pabagsakin yung lata gamit ang tsinelas pambala. Tingnan mo yung iba, may mga batang nakatayo parang backup sniper. Ready tumakbo kung sakaling magkaaberya. Yung iba naman tambay lang sa gedli. At syempre, yung nakaabang na taya, nakalinyang buhay sa depensa ng lata. Ganito talaga ang Pinoy Childhood Olympics. Walang PlayStation, walang iPad, puro tsinelas, lata at kalsada lang. Pero grabe ang saya. Mas intense pa kaysa finals ng PBA. Kasi dito bawal ang replay. Pag nasa pulang lata, sigawan na parang nag-champion ng barangay. At kung sakaling mabutas ang tsinelas, nako, yari kay nanay. Kasi isa lang yan, pambahay at pangharabas sa kalsada. Luksong tinik. Ang tunay na parkour ng kalsada para sa mga batang Pinoy. Dalawang bata ang nakaupo sa kalsada, pinagdikit ang mga paa at kamay na parang human obstacle. Tapos ayun na si kuya naka-green shirt, lumilipad na parang si Darna. Todo focus para wag sumabit. Sa gilid yung mga kalaro nakaabang, may halong kaba at excitement. Kasi kapag nadapa ka o natamaan yung tinik o mga paa, yari ka, tatawanan ka. Ayos na laro ito noon. Walang cellphone, walang tablet, pero andun yung adrenaline rush. Habang tumataas ng tumataas ang tinik, tumitindi rin ang sigawan ng mga bata. At syempre, may isa dyan na nagmamagaling. Tatawid na parang ninja, pero madalas sumasabit din sa huli. Eto naman ang isa sa mga Pinoy street sports. Walang bola, walang problema. Welcome sa larong sipa. Makikita ang mga bata naka-school uniform pa, pero wala nang pakialam sa init at pawis. Ang bida, yung batang nasa gitna. Todo konsentrasyon, naka-flex pa ang paa parang Karate Kid. Ready isalpak yung sipa. Yung gawa sa tansan o minsan washer na may buntot na straw o plastic. Yung tropa sa gedli, nakaabang. Parang referee na audience. Habang yung isa mukhang nagte-text pero ang totoo, nagbibitaw ng mga tips. Ang mechanics simple lang. Kapag sumayad na sa lupa ang tansan, tapos na ang laro. Bawal bumagsak. At syempre kung sino ang pinakamatagal na makapagpatuloy ng tira, siya ang hari ng kalsada.
Ang classic na laro ng kabataan sa Pilipinas walang iba kundi ang taguan. May batang nakapikit sa puno. Nagbibilang ng 1, 2, 3 habang yung mga kalaro sa background tatakbuhan na para mga ninja sa dilim. Ang mechanics simple lang din. May taya na magbibilang tapos lahat maghahanap ng taguan. Ang challenge, kailangan mo humarap ng spot na hindi obvious pero kaya mong takbuhan pabalik sa home base. Ang malupit pa minsan may daya. Yung iba kunwari nakapikit. At syempre kapag nahuli ka automatic ikaw na ang next taya. Kaya kung medyo mabagal ka tumakbo, yari ka. Pero kahit ganun, solid ang banding, tawa at pawis. Ang pinaka-classic na pambungad at pambara ng mga Pinoy kids, walang iba kundi ang Jack and Poy. Dalawang bata, todo serious face. Parang Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Pero ang laban hindi suntukan kundi batuhang kamay. Yung batang naka-stance na parang martial artist, naka-wide legs pa. Ready maglabas ng papel o gunting. Yung batang lalaki naman chill pero intense din. Hawak ang kapalaran kung tatama ba siya sa bato o matatalo sa papel. Kung tutuusin, simpleng laro lang ito. Pero sa totoo, ito ang decision-making tool ng kabataan. At ang pinaka-epic yung mga best of 3 biglang nagiging best of 5. Hanggang best of infinity. Kasi walang gustong magpatalo. Sunod, classic na larong Pinoy Fiesta vibes. Walang iba kundi ang legendary na Palo Sebo on training wheels, aka Tiyakan. Makikita mga bata nakakyat sa kahoy na poste. Lakad-lakad sa open field. Yung iba chill, parang sanay na. Pero yung iba halatang first time. Si Kuya naka blue shirt, todo effort, mukhang nagbabalanse pa. Yung nakadilaw naman, parang confident na. Nakaporma na parang sasali sa Olympics. At yung naka Honda jersey, grabe, parang professional driver. Ganito talaga noon, simpleng kahoy lang. Pero pwedeng maging extreme sport. Hindi lang ito basta laro, kundi training ground para sa core strength at balance. At syempre kapag bumagsak ka, hindi game over, kundi tawanan ng tropa at konting gasgas sa tuhod. Pero walang susuko, balik ulit sa tiyakad hanggang sa maging pro. Ito naman ang ultimate racing game ng kabataan sa baryo. Walang Nintendo Switch, walang PS5, kundi gulong at stick lang. Makikita nyo dito, 4 na batang todo hataw sa kalsadang lupa. Bit-bit lang ang lumang gulong at pat-pat pang tulak. Yung iba parang nasa Formula 1. Si Kuyang nakaasul mukhang leading racer. Parang may sariling turbo boost. Yung iba naman todo effort para makahabol. Pawis na pawis pero enjoy pa rin. At syempre, walang paboritong checkpoint kundi yung dulo ng kalsada. Kung saan may naghihintay na tao at kantsawan. Ganito talaga noon, simpleng bagay lang pero nagiging super larong pambata. Imbes na online racing, dito literal kang tatakbo habang hinahabol ang gulong. Eto na ang hari ng kalsadang Pinoy, walang iba kundi ang patintero. Full court action, parang NBA Finals pero Pinoy version. Yung mga players nakaporma, todo bilis at liko, para lang makalusot sa linya na parang mga ninja. Yung naka blue shirt mukhang determinadong makalagpas. Habang yung nakaputi at orange, todo depensa parang si Jawo. Mechanics simple lang. May guhit sa lupa, may mga bantay at ang mission ng mga manlalaro ay makatawid ng hindi natataya. Akala mo madali? Hindi. Kasi kailangan mo ng reflexes at strategy at konting daya moves para makalusot. At syempre, kapag nataya ka, balik sa base, sabay sigawan ng tropa. Ganito ang tunay na Pinoy street sport. Wala kang kailangan kundi chok o bato para gumawa ng guhit. At syempre, tropa mong palaban. Dito hindi lang skills ang laban, kundi pati bilis ng paa at tapang ng dibdib. Ang isa sa pinaka-legendary larong Pinoy sa eskwelahan at kalsada, walang iba kundi ang Siyatong o Siyato. Nakikita nyo dito sa litrato ang mga batang naka-uniform. Nakapaikot sa gitna ng field. Todo tutok sa isang batang may hawak na kahoy. Yung nasa lupa, ayun, maliit na piraso ng stick na tatawagin nilang Siyato. Ang goal, tirahin gamit ang mahabang panghampas para lumipad ng malayo. Ang mechanics ganito,
Ibabalanse yung maliit na stick sa hukay tapos papaluin para umangat. Pag sumipa pataas, hahatawin ng todo para lumipad. Ang layo ng lipad, puntos. Pero syempre, kapag nasalo ng kalaban, game over agad. Ganito ang tunay na Pinoy baseball. Walang gloves, walang helmet, walang stadium. Kahoy lang, hukay sa lupa at tropa mo, solve na. At syempre, yung sigawan ng mga kaklase. Ito pa ang isa sa pinaka-iconic na larong pambata na ubusbong sa kalsada at bakuran ng mga Pinoy, larong Holen o Jolen. 3 bata naka-squat mode, todo focus para mga sniper. Habang nakahilera ang mga makukulay na Holen sa lupa. Yung isa nakahandang tumira gamit ang hinlalaki, habang yung isa may baong bote na puno ng paborito niyang koleksyon. Kung sino maraming Holen, siya ang astig sa kanto. Ang mechanic simple pero intense. May bilog sa lupa, ilalagay ang Holen sa gitna. Tapos gagamitin mo yung pamato mo, yung pinakamabigat at pinakaswabe mong Holen, para paliparin palabas ang target. Kapag natamaan mo, yun na yun. Jackpot kung swertihan. Pero malas kung palyado. Kasi minsan buong koleksyon mawawala sa isang laro. Low budget pero high stakes. May iyakan, may sigawan, may daya. Pero sa huli, masaya pa rin. At syempre, yung mga panalong Holen madalas ipagyabang sa tropa. Kung ngayon usong Pokemon cards o Mobile Legends skin collection, dati ang pangmalakasang flex ay isang garapon na puno ng Jolen. Panghuli, ang isa sa pinakastig na larong Pinoy na puno ng ingay at banggaan, trompo. Makikita nyo dito mga bata naka-squat mode, todo focus, habang pinapaikot ang kani-kanilang trompo. Pagbitaw nila umiikot sa semento. Ang rules simple pero brutal. Paikutin ng trompo tapos patagalan kung sinong tatagal. Pero syempre mas exciting kapag may banggaan mode. Kung saan ang goal ay pabagsakin o itapon ng trompo ng kalaban. Parang gladiator arena, pero kahoy na umiikot ang mga mandirigma. Ito ang tunay na flex ng kabataan noon. Kasi ang astig na bata may customized trompo. Yung iba makintab, yung iba may bakal sa ilalim. At syempre, meron ding pinipinturahan ng sariling design. Walang electronic, walang remote control, puro diskarte at lakas ng bitaw lang. So yun, kung na-enjoy nyo to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Tito Jones TV para sa mas marami pang kwentong kalsada. Shout out si CJ Diaz ng Caloocan, Emmanuel Miloren ng Paete, Laguna, Eric Yonsim from Dasmariñas, Cavite, Batang 90s 201 from Valenzuela City, Mindoro Viners TV from Mindoro, Joyce Palad ng Sariaya, Quezon, at kay Mariaso Coromia. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.